Ito na po yung bago or development sa galaw ng Malacanang. Blacklist na po ang mga kontraktor na identify na may kinalaman sa flood control project ng gobyerno. Ayon po kay Secretary Pangandaman ng Department of Budget and Management, yan ang unang-unang pinag-utos ng Pangulo. Pag sinabing blacklist, hindi na ho kasali, hindi na pwedeng sumali sa mga ongoing project ng ating pamahalaan dahil sila'y nagkabahid na ng pagdududa tungkol sa korupsyon, tungkol sa ghost project. Yan ang pinakamaganda. Sana hindi lang 15 kontraktor. Sana lahat ng kontraktor na sabit may kinalaman sa anomalya ay tanggalin at huwag bigyan muli ng pagkakataon. Tanggalan ng lisensya at iban sa lahat ng mga public bidding sa local and national government na involved ay pera ng mamamayang Pilipino. Ito pong galaw ng DBM at ng Malacanang na i-blacklist na po ang mga kontraktor ay pauna pa lang. Sana isunod sa lalong madaling panahon ang pagpapile ng mga kaso, lalo na po dun sa nag-display pa ng mga kayamanan at mamahaling kotse sa mga interview ng media. Nakakalula, napakaraming luxury car na nagkakahalaga ng siguro daan-daang milyon ang halaga niyan. Kasi nga, nabanggit ko na sa inyo, pinakamura ay 20 milyon. Siguro, mali pa ako doon, baka nga 50 milyon ang isa niyan. Eh, napakarami unit. Saan galing ang pera? Isa lang yan. Marami pa na dapat panagutin. Sunod na ating pag-usapan, District Engineer ng Department of Public Works and Highway, saabit ba sa lahat ng korupsyon? Sila ba'y may kinalaman hindi lang sa flood control, kung hindi sa lahat ng mga proyekto? Ang District Engineer po sa buong Pilipinas, sila yung nagpapatupad ng project ng national government, ng project ng mga politiko sa Senado, Kongreso, at mga local official. Basta project ng national government dadaan sa district engineer. Hindi pwedeng hindi. Lahat ba sila sabit? Hindi naman siguro lahat. Pero solusyon ba ang i-reshuffle lang sila? Hindi. Para po sa akin dapat kasuhan, tanggalin at kasuhan ang mga district engineer ng Department of Public Works and Highway na sangkot sa anomalya. Not only flood control project. Maraming project pong dumadaan sa kanila. Paggawa ng tulay, paggawa ng highway, farm to market road, lahat to nadadaan sa public works. Minsan po sabuatan yan Yung gumagawa ng ng farm to market road na under ng Department of Agriculture, ang mga district engineer may connection din kasi alam yung bakit. Hindi ko nila lahat. Maraming mga district engineer may sariling construction company. May mga taga-Department of Public Works and Highway na mayroong sariling construction company na nakakakuha ng project sa gobyerno. Conflict of interest yan. Bakit yan pinapayagan ni Secretary Punuan? Bakit yan pinayagan ng mga dating Public Works and Highway Secretary? Alam nila, meron silang profile ng mga pangalan ng company, sino may-ari, saan nag-oopisina. Kahit alam nilang district engineer, pamilya ng district engineer, yung isa pang balitang pumutok, yung isang kontraktor ay asawa ng commissioner ng Commission on Audit. Imagine, conflict of interest yan. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, pag meron kayong negosyo sa gobyerno at kayo'y taga-gobyerno, bawal yon. Kung may delikadesa, dapat resign kayo. Pero puro dami ang karamihan dyan. District engineer, gagawa ng company, maglalagay na kung sino-sinong tao. Kunwari wala siyang kinalaman, walang control, kanila yon, kanilang pamilya yon. Tapos pag nagbidding, natural, panalo yung kanyang company kasi sila yung nagbidding. Yan ang racket. Matinding pambabastos yan. Sa pera at mamamayang Pilipino, sila lang ang nagpapaikot na nagkukunwaring malilinis. Pag nag-iimbestiga na, puro hugas kamay, puro denial. Pero ang totoo, sila rin ang may sabuatan.
yung ibang kontraktor na hindi nakakakuha ng kontrata, natatalo sa bidding dahil ang nanalo yung construction company pag-aari ng taga-gobyerno, nagiging subcontractor na rin. Sabuatan talaga yan. Minsan yung 5 kontraktor na magkakalaban, iisa pa lang may-ari niya. Iisang pamilya pa lang may-ari. Ganyang kalokohan ang pinaggagawa nila. Maniwala kayo, marami. Hindi lang sa public works yan. Kahit sa mga local government, ganyan po ang kalakaran. Sabuatan, gamitan, dami ang ginagawa nila sa pangalan ng kanilang mga company. Umiikot lang ang pera sa kanila rin. Kaya nga kontraktor, politiko, district engineer, yan ang nagpapatakbo ng kontrata at proyekto. Sila-sila ang sabuatan sa kalokohan, ghost project, nakawan, komisyon at lahat. Sukdulan ng inyong kasamaan. Mahiya naman kayo, sabi ng Pangulo. Comment, reaksyon, malaya po kayo. Ito natatabunan po itong mga isyong ito. Operasyon ng Pogo. Meron pa rin kasi mga guerrilla type na Pogo ang galawan. Missing sa bungero, online gambling, dahil pumutok ang flood control scam. Yung iso sa ayuda, may problema din yan. Lahat to itong pinag-uusapang ito, maraming malalaking tao ang nasasangkot at isinasangkot. Katulad nitong Kibuloy issue na buhay ulit kasi merong extradition treaty. Ang daming issue. Ang dami pong balita sa totoo lang. Insertion. Wow. Pero sana katarungan pa rin. Lahat ng biktima ng kasamaan, sana mabigyan ng hustisya. Kaya sana ang ating mga kinakulat sa pamahalaan under President Marcos, mag-double time po kayo na mag-file ng kaso, dalhin ang kaso sa husgado ang lahat ng ito. Missing sa bungero, Pogo, mayroon na nakasuhan, flood control, tungkol sa ayuda, tungkol sa mga palusot na kung ano-ano pa. Okay? Ang daming dapat managot. Sobra ang pang-aabuso. Alam niyo kung bakit nangyayari ito? Kasi yung ating mga batas, kayang-kaya nilang paglaruan. Kayang-kaya nilang gamitin ang kailang pera mula sa investigation hanggang korte nagagamit ang koneksyon at salapi. Ganyang katindiho ang kalukuhan sa Pilipinas. Kaya ang kailangan natin ay political will, kamay na bakal, ipairal ng ating Pangulo. Pag hindi ito nangyari, mababaliwala ang lahat ng ito. Ang dapat ipamana at iwan ni Pangulong Marcos na legacy, magpakulong ng maraming kawatan, abusado sa gobyerno at pribadong sektor. Mr. President, pag alis mo ng 2028, hindi ka makakalimutan kung marami kang ipinakulong na politiko, kontraktor at mga abusado, mga negosyante sa ating bansa. Pag hindi mo yung nagawa, mababaliwala ang lahat ng mga isyong ito. Mababaliwala ang lahat ng sinimulan mo, Mr. President. Kaya gawin mo na sa lalong madaling panahon.